Okay, magandang hapon po sa inyo lahat or magandang tanghali po sa inyo lahat. Hi guys, I'm back. Okay, so balik na naman tayo sa integral ulit. So ikukontinue natin yan guys. Hindi ko lang tinapos nung isang araw kagabi na nangyari yun guys ha. Kasi sobrang pagod ko talaga kasi maraming ginagawa si ate. Okay? So shoutout po sa nag-join dyan. Hello po. So, ito mga discussion na to, hindi po yung basta-basta idadiretso yan kasi pag minamadali ko, ako pa may kasalanan yan. Hindi ako basta-basta na nagmamadali. Kung nagmamadali kayo magtanong, pero kumukuha kayo ng sagot, so iba ka na lang kayo magtanong, okay? If nagmamadali ko naman yung yata pipilitin okay? Game na, sa mga engineering student dyan, hello po. Study with Sue, hello po. Jill, hello. Engineer M, hello. Thank you po sa pag-send ng badge po kay Study with Siju. Jill, hello po. User 57, hi po. Jet, Mel, JNG, hello po. Adonis, hello. Imper, hello. JB, hello. Marcia, Saitel, JB. Marcia, hello po. Eljan, hello po. Pink Gulaman, Jutat Position, at si walang pangalan, hello po. Ang haba Pink Gulaman, thank you po sa pagtatap ng heart react po. Letter P, letter K. PJ, hello po. Nobi, Janessa. Hello po, walang pangalan, hello. Heart, hello po. Si Joy Bis, hello. Haba. So, kailangan 100 viewers, okay na, mag-start na tayo. $42 viewers. Ready na. Okay. Paturo po, medyo mahina po. Huwag ka mag-alala, ito na po. Ay, kaya lang. If engineering student ka, ito mga basic na mga integration. Pero patapos na ako. So, ito magpapusa pala sa mga integration. Okay? Hi po, pwede po ba shoutout kay Angela Lagutan? Pasabi, gumising na po siya. Hoy, gumising ka na daw, Angela. Shoutout sa iyo, Angela. Sabi daw ni Rina. Shoutout po kay Angela. Laguitan. Hirap spelling to. Laguatan. Hello po, Angela Laguatan. Thank you, Rina, sa pag-send ng badge. Okay? So, hindi ko naman pwede sagatin niya kasi masyado mahaba. Itong trigonometric function po, mga basic. Sa next day pa lang pa yun o depende po sa ano yun. So, depende po sa oras. Okay? Ito, i-discuss natin to. Mga isang oras lang to. Kasi puro madadali lang yan. Kasi mamaya, yung mga alas 5 ng hapon, rational logarithm or logarithm function at exponential na lang mahirap exponential. Thanks, Lods. Wala po naman, Lods. Yes po, yung kapatid ko po. Nag-aano po siya ng pantakip doon sa tricycle, kaya pagpasensya mo na, yay! Yan, hello po. Okay, integration muna tayo guys. Okay, mag-alala. Basic lang po ito mga to, yung tatlong to. Yung substitution, general power rule of integration, shortcut method. If atap ka sa mga manuals. Okay? Integration of algebraic function tayo, depende sa oras. Ito mamayang alas 5 ng hapon, yung rational or logarithm function sa integration at exponential kasi mahaba po to. Okay? Okay na ba tayo dyan? Mga engineering student, yung mga baguhan pa dyan, sa mga first year, manood po kayo sa live ko ng libre. Hello po, Elsa! Hi! Nabuhay si Elsa! Elsa, basic pa lang po to, Elsa. Huwag kayo mag-alala. Sa susunod na po yung trigo identities. Okay? Yes po, Miriam Flores po. Pakipunta kayo doon sa YouTube channel ko. Yan ang kapangalan doon sa TikTok account ko, Miriam Flores. Okay? Note po kayo, Elsa, ha? Kumusta po yung board exam nyo, Elsa?
Sana makapasok po kayo doon sa board exam. Good luck sa iyo ah. Pinapray po kita kagabi. Hindi, charis. Okay, game na tayo. Uy, 132 for na. Thank you po. Salamat. Kung gusto niyo talaga mag-donate, yung gusto lang ah. Hindi ko naman pipilitan na manghi ako sa inyo. Yung gusto lang talaga manghi dito. So, just send in the GCash. Okay? Kung gusto lang mag-donate, kahit magkano. Nasa sa'yo yan eh. Yung bukal sa puso. Guys, hindi ko naman sanabi, pahinga naman GCash, hindi. Ayoko lang talaga kumapal yung mukha ko. Hindi ko namimili na nanghihingi. Yun. Yung gusto lang talaga mag-send ng bala sa GCash. Yung gusto lang, pag ayaw, di ayaw. Oo nga eh. Hindi ba ako na lang? Oh. Hindi naman nagbaban. G na lang daw. Sige, G na lang daw. G na lang daw. Sige, G. Letter G. Pag sinabing G, GCash po yun. Congrats po. Ay, sige, congratulations. Minata si Toyoin. Congrats sa'yo. Wait, guys, pagpasensya mo na kasi, may nagwe-welding sa baba kasi kapatid ko po yun. Inaayos ko lang po yung bubong ng tricycle kaya pasensya na po. Oh, Cash G? Sige na nga. Cash G daw. Cash. Ayan, okay na po. Okay na ba, Jelly Lou? Baka mabandin. O yung mga nangangailangan dyan, yung kusang loob talagang magbigay ng balance. Yung nagmamangganda loob. Mag-send kayo dito ah. Pakinime, magpapasko namin, pakinime. Thank you po sa pag-send ng badge kay Binata. Sana makapasa ka. Congratulations! Di na ako tanda. Grabe ka naman. Sandali lang. Maingay. Guys, sinarado ko yung pinto kasi may nagga-grinder. Ginagawa ka lang kasi yung bubon ng tricycle. Yan, nakangalawan. Ano, Elsa? Manood po kayo sa live streaming ko, ha? Oh, cheap, sit back and relax po, Elsa, ha? Makapagod po kayo. Makapagod lang po kayo sa ng board exam. Hello, thank you po sa pag-send ng badge po at sa nota. Thank you po. Ice cream yummy, ice cream good. Thank you. Thank you, Hella. Oy, thank you po, Elsa, sa pag-send ng badges po kay Elsa. Manood lang po kayo, Elsa, ha? Pag mga basic pa lang yung tinuturo ko. Ay, thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you po. Salamat. Hindi naman ako naglinimos. Ang gusto ko lang yung GCash. Yung gusto talagang, ay, thank you. Salamat. May na ako. May donut na ako. Thank you. Pero hindi naman ako naglinimos, ha? Thank you, salamat. Hello, tama na po yan. Baka nawala yung balance ko dyan. Thank you po. Maraming salamat po. Hindi ako makapaniwala eh. O, yung gusto talagang may kusang loob kayong mag-send ng balance sa GCash, eto na po number ko, baka naman. Kaya nga baka naman eh. Pero thank you po sa pag-send ng batch po. Obisa na tayo? May manonood si Elsa. Hindi kayo magkakamali. Si Elsa po ay si ano po yun. Alam mo na yun. Dati siya math professor siya, okay? Sige, panoorin natin. Start na tayo. So, yung substitution po na tayo, guys. So, start na ba? Corny? Bakit corny? Ano mo corny, Don Rain? O nga naman, corny na ang math. Hindi, huwag ka lang interesado. Manood ka na lang. Kung hindi, alis ka na lang. Joke lang daw. Naninigarilyo dito. Thank you pa sa pag-send ng batch po rin. Akala ko, nagjo-joke ka. Lapit ng 1K. Opo, Creeps. From the top po yung di-discuss nyo. Ito, pangalawa na po ito, Diyan. So, na-discuss ko na po yung isang araw yung anti-derivatives, tsaka yung basic integration, yung tatlo. Yung mismong constant multiple of integration, power rule, tsaka yung sum and difference of integration. Sige po, salamat po. Kain na po ba ang Rain? Start na tayo. May nanonood si Elsa dyan. Mag-teacher po yan dati. Okay? Yes po, miss po. Kung gusto, Choco na bato, kung gusto nyo talaga mag-send ng
ng balance sa'yo, eto na pa yung number ko. Kahit magkano, pag hindi, wag na. Nasa sa'yo yan. Bahala ka na sa buhay mo. Okay na ba? 1K likes. Akala ko naman 1K pesos. Like na tayo. Ano? Sige, bago tayo mag-start, kailangan tayo magdasal para mawala ang kaba niyo sa magdasal. Amen. Okay, start na tayo, guys. Ano, handa na ba kayo? Handa na? Press 1 po. Shoutout po kay Sergey Biray. Kanina pa to si Paul Patrick. Sergey Biray, pa-shoutout daw, sabi ni Paul Patrick. Sergey Biray, kung nanonood ka, shoutout po. Oh, start na daw. Number 1, si JB. Oh, thank you daw. Ano, start na ba tayo? Unahin natin yung use substitution, tsaka general power rule, tsaka ito. Ito ang mamaya alas 5 ng hapon, ito, integration of rational or logarithm function, tsaka exponential. Ito sa next day na lang kasi mahaba to. Mga basic lang muna. Good afternoon, Rhinix. Hello! Note po kayo, Elsa, ha? Kung nagkamali, mag-up ka na lang, okay? Yes po, nagpo-post din po ako doon sa YouTube channel ko, Miriam Flores, okay? Ito yung, kung ano yung nakapangalan sa TikTok account ko, Miriam Flores, ganun na din po sa YouTube channel ko, Miriam Flores, okay? Pwede nyo panoorin in rewind off or replay of live streaming, okay? Start na daw. So, unahin natin yung substitution of integration. Ano yun? Ano daw yun? Hindi niya na alam yung mga syunga-syunga, kaya ganun. So, before that, kailangan, hindi naman porket kapag math teacher may perfect kami. Kailangan may kodi-koko dito kasi baka sakaling nagkamali. Pagtignan naman sa yung mga YouTube na mga math competition, yung mga sa integration, meron silang mga IMT, integration B, na akala nila, matalino sila, pero may kodi-ko. Takot sila magkamali, kaya gano'n. Start na tayo, guys. Game na. Okay, start na daw. So, kung gusto mo talaga mag-donate ng balas niya sa GCash, yung gusto lang, may kusang loob, may nagmamagandang loob, ito yung number ko, ha. Kahit magkano, pag hindi, wag na lang. Start na daw, okay? Tignan natin sa mga viewers. 530, salamat. Thank you. Start na daw po. Yung substitution tayo, ha. Mamaya na to. Ano ba yung use substitution? Ano yun? Hindi ko gets yun. Nga ka na naman, wala ka namang alam. Yung substitution. So, magbibigay ako ng example. Alam na alam ni Elsa yan kasi dati math professor sa university. Hindi yan pwede magkakamali siya. Reverse change rule. Okay, Hello po, Wendell Gulin. Hello, idol. Reverse change rule. Dati din na natin Wendell, kung tama na ganyan. Yung substitution ba yun? Yung reverse chain rule? Late ka na naman, my gangwawa. Sige po, wait lang po okay, sige, note ko lang po, Master Wendell. O, si Master Wendell, magaling-galing nga pagdating sa math. Saka, STEM student siya. So, palapakan natin si Wendell. Naku ko lang nalaman, Ako pa yung natalo dito. Reverse chain rule pala yun. Sorry po, Wendell. Di ko na nalaman. Yung substitution po. Sige, wait lang. Ano mga sample dito? Di naman po, kapag mathematician nga, may kopya nito. Kasi takot sila nga magkakamali. Gina! Okay lang po, Reynald. Okay? Saan na ba yung substitution? Hanapin ko Ano sample to? Come on! Ako, nanonood si Wendell. Ako, hindi yung basta-basta yan. Pakita ka. Saan yung substitution? Saan ka? Pakita ka. Algebraic to Kunwari lang naman kasi sa mga slow lang, ikakampisa lang. Kasi alam mo naman yung substitution Okay, before integrating, sabi doon ni Omleo, pasolve po ng power rule integers. Wait lang po, mamaya na lang po. Integral. Power rule, meron na po ako sa video Pero papakita ko lang yung ano lang. Yung
Okay, ito na. An example daw. Reverse integration lang daw po. Ano ba? Wait lang. Thank you po sa pag-send ng batch po kay Wendell. Hello po, Wendell. Thank you. Reverse chain rule kasi ang use substitution. Anong example nun? So, if for example, integrate of 5x times the quantity of x squared plus 7, close parenthesis, times cube with respect to dx. Alam natin pag ganyan, ang tawag dyan, kung babalikan mo yung mga basic, ang tawag dyan, general power rule. Anti-derivative yan, di ba? So, ano yun? Reverse chain rule daw, sabi ni Wendell. Wait lang. Panis kay Say. Oo nga po, panis po talaga kay Sir Say. Opo, sir. Opo, Arnold, Elsa. Uy, thank you po sa pag-send ng badge po kay Sir Saisi. Hello po, Sir Saisi. Ingat ka po. Magpahinga ka na po. Kagabi, nagla-livestream po siya. Integral. Mamaya na lang po, Grace. Sagit lang ha. Ito na po yung power rule ha. Ito na po yun. Integers. Ayun na po to. Sample pala kasi yung substitution lang naman. Sa mga hindi nakakalam yung mga buwang-buwang pagdating sa integral. Nanonood si Elsa. Kinakabahan ako. Derivatives. Ay, tapos na ako sa derivative strings. Elsa daw. Antinapad daw. Okay, usap naman kayo. So, alam na yung mga engineering student. Kapag may ganyan, syempre, pa yung numerical coefficient may ilabas natin. So, ilabas natin yung 5. X, quantity of x squared plus 7x times cube with respect to dx. Medyo mahirap. Anong gagawin natin? Siyempre, kukunin natin u natin. Ang u natin, which is the x squared plus 7. Ito yung u natin. Okay? Ang u natin, let u natin, kukunin natin yung derivatives ng x squared plus 7 kasi yun yung u natin. Given na po to. So, x squared plus 7. What is derivative for d? Given is u, which is the x squared plus 7. So, du is, balikan natin yung, ano niya, naming derivative niya, nakalimutan ko na. General power rule din sa derivatives. O, sige. So, derivative ng x squared plus 7 will be the 2x. Tapos, derivative ng 7, wala na po yung 0 na po yun. Then, kapag ang target natin maalis may 2, so, divide po sa by 2, then cancel out, so will be the mali, parang mali. Lagyan na natin yung dx yan. I'm sorry. Wait lang, parang mali. 2x yata, 2x, tsaka dx. Ang magiging sagot niya, so will be the 2x dx. So, divide versus by 2, so will be, ang kasulatan will be the du over 2, so will be the x dx. Okay? Ano masunod? 2dx daw, 2dx. Okay, nagkamali si Elsa. Ang gagawin natin dyan, balik to sa 5. Integral of yung du natin. Pero mali, hindi basta-basta. Ano ba yun natin? Yung u natin. Para ka lang isipin niya yung u. U. Lagyan ng yan natin u, tapos exponent natin, which is 3. Then, du natin, which is the 3, tsaka over 2. Yung sinubit natin kanina dito, tapos i-plug in lang. Di ba sabi nga na nasa libro, kailangan may ilabas natin yung 2. Kasi bawal naman kasi yung denominator. So, maging kasulatan, will be gawin natin yung fraction na sa labas. So, 5 halves or 5 over 2 is integrate of u cube, tsaka du. Bakit nawala ang 3? Bakit nawala ang 3? Invisible na yan, guys. Invisible na to. Ay, wala to. Mali yata sinusulat ko. Alimutan mo na yung 3. Ulitin natin. So, pagkatapos nun, ilalabas natin yung 5. Susulatan natin yung 5. Then, balik yung u natin. Tapos, hindi u natin, isagot natin dito. Okay? Tapos, ilabas natin yung 2 kasi bawal kasi yung denominator. So, 5 halves is the Greek of u cube or du. So, pagkatapos nun, ang problema nga natin, kailangan to gagamitin natin yung general power rule. So, 5 halves.
Pero kung tatanggalin natin yung parang volatile yung integration, so antiderivatives po tayo, yan ang tinatawag ng U substitution. Bakit naging U substitution? Kasi etong ganito na to, isa-substitute mo na pagkatapos nung tayo mag-integrate. Di ba? So, general power law na alam natin sa mga syunga-syunga natin. Magdagdag ka ng isa, kung ano yung nasa sagot ng nasa taas, ikapin nila yung sa baba. Pero, master na master ng ganyan. Sige, sulatan na nga natin para sa mga slow lang naman. So, quantity of U, at least the power of 3 or cube plus 1 over 3 plus 1. At huwag nakakalimutan ng plus C. Then, plug in dito. Simplify. So, 5 halves over 3 plus 1 will be du. Sa power 4 over 3 plus 1 pa rin, magiging 4 na siya. At huwag nakakalimutan ng plus C. Then pagkatapos nun, yan ang tinatawag ng unit substitution. Bakit? Kasi ano yun natin? Para ka lang ibabalik, ipa-plugin mo dito. Ano yung substitution? Ang substitution ng U, eto na yun. Para ka lang magsasubstitute o papalitan ng U. Yan siya yung U substitution. So, magiging 5 halves. Ganito, x squared plus 7, wala na po yung dx, wala na po yung automatic, wala na po yun. Pero, ang problema nga lang, parang pangit tignan. So, plugin natin yung x squared plus 7, medyo kinakabahan ako, kabaguhan kasi ako eh, over 4, fraction par. At huwag mong kakaliman plus C. Okay, ano siya? Simplify. So, magiging 5x, quantity of x squared plus 7 raised to power 4 over 2 times 4 is 8 plus C. Okay, pwedeng ganito or simply, pag pwede ganyan, depende sa proportion mo, or pwede yung 5 over 8, nasa gitna yung x squared plus 7 raised to power 4 plus C. Depende po, yes, professor. Okay? Tama po ba? Kung nagkamali, ganun. Sayin natin mga comments. Ay, nako, wag po kayo magturo ng mali. Aralin niyo muna bago magkamali. Sorry po. Sige, ninaaral ko lang mabuti kasi kinakabahan po ako, person 1. Bakit po humahapdi ang ulo nyo? Ulo ko. Humahapdi si Carl. Si ma'am po, bakit po cute po yung DU? Ano kasi nagkamali yung sulat. Yan ang nakakalimutan ko na. Record. Di na may pakita pang cancel pag X. Okay. Hindi na daw pinapakita pag cancel of X. Si Elsa. Di na may pakita ang pag-cancel ng X. Okay. Hindi po, accountancy lang po ako. Send ako sa GCash ni Ma'am Mary ang 5 digits ha, kunwari. Grabe ko naman, ma'am. May labas 5 times 1 half. May labas ng 1 half. Namiss ko tuloy ang bata ako, kaya ako ni-serve to. 2x, 2x. Tama po ba? Double check natin. Ay, thank you po sa pag-send ng roast po kay Ellie. Gets daw. Akala ko minister mo na, Elsa. Ay, wala pa akong bounded by cure. Tanong mo na kay Wendell, siya nakakaalam. Angelo. May given po ako ng power rule. Sige po, Cray. Saan kasi nakuha yung 8? Ganito. 2 times 4, 8. Ito na po. Ano pangalan to? Nelly 2. Saan galing yung U3? Ano ba yan? Balik na naman. Ganito yan. So, parang yung substitution yan. Parang yung substitution. Ano ba yun natin? Yung ito. Magpa-plugin ka dito, tapos exponent natin yung given natin, which is 3. Ayun na po yun. Yan ang tinatawag ng yung substitution natin. Rings. Okay? Nakuha niyo yung 8, divide lang yung denominator 2, tas 2. Parang di daw pang grade 1, ha? Sorry po, ha? Okay na ba? Tama ba? Yun yung hugusgahan. Chill bro. Ano na? Tama ba ako? Sige, pwede mag-comment. Kung magkamali, uulitin natin yan.
Tama ba guys? Ay, Oo nga, galing nga talaga. Goods, ang galing. 5x ba? Anong 5x? Hoy, thank you El sa pagsend ng rosas. Sana punta yung 5x. Next sample daw. Goods, galing nga. Okay, thank you po sa pagsend ng batch kay D-Billets, TX. Saan pupunta na 5x? Given na po yung 5x. Ito na po yung given. Ayun na po, given na po siya. Kailangan galat yung mga mata nyo. Mali. Bakit mali? Anong problema, Aisan? Saan work ng high pay yan nagagamit? Bakit nailabas yung 5? Kasi nga nasa YouTube po to. Kasi numerical coefficient po ng 5x. Kasi may labas ko. Kasi yan yung kasing rules po yan. Nailabas, kapag may, ang tawag dyan, multiple constant po yan of the integration. Kasi pag nakakita ka ng constant, may ilalabas mo siya. Okay? Gets nyo? Hindi po siya sasama ilalabas yung x. Hindi po siya may ilalabas ng x. Ang may ilalabas lang yung numerical coefficient natin, which is 5. Kasi pag binilabas mo yung 5x, ako pa mamamali. Kasi sinusunod ko po yung panonood ng YouTube. May sariling kang computation na. Hindi ko pa yung sariling computation. Napapanood ko po sa YouTube. Ay, kung maniwala ka sa akin. Ako, umpisa ko lang po. Constant po kasi yan, 5x po yan. Okay? Sige, kung tatanungin natin si Sarang Susi. Constant po yan. Ito po yan nasa YouTube yan. Kay Pinoy Math. Search nyo kay Pinoy Math. Yung pinapanood ko kanina. Okay? Oh my God. Yata namang matatalino to Naku, Wendy, tama na po. Ayoko na po. Nag-analysis, wala ko alam. Higher math po kasi ang rin-analysis. Grabe ka. Kaka-YouTube mo yan. Ano problema to, Isaac? Second year po. Grabe. Ano problema doon? May experience po kayo sa integration? Kung engineering po kayo, itanong natin. Maliw daw ako. Ewan ko ba? May mali yata. Tama daw Ewan ko, kaka-YouTube ko lang na masama doon. Sa YouTube, nanonood din ako ng mga YouTube. Mga tutorial din yan. Hindi naman lahat ng YouTube tama Pero ito siya, Nawala yata si correct daw ako. Papansin lang yan si Sige, huwag na silang pansinin. Upper limit, 86 log. Ay, di ko po alam yan, Cray. Di ko po alam. Wala pa akong di-discuss. Tanong mo lang kay si Raul Susi at si Wendell. Hala ka, patay tayo dyan. Nawala yata message na may nagbura. Wala, buti naman, nabura yung mga message. Tama yan, baka card lang nasa isip yung nasasabing mali. Kaya mo na yan. Ayoko lang kasi makikipag-away kasi gano'n. Kapanood ko lang ng YouTube kasi kakumpisa ko lang. Okay, tama na daw. Tumatahimik na. Kaya mo na yan. So, ayan na tinatawag na yung substitution. Kasi nga, ito yung given. Nag-let tayo, tapos nag-derivatives po tayo. Tapos na nag-du tayo, x to dx, may babalik natin yung 5, tapos yung x natin, wala na yung ignore ng x. Ano ba u natin? Ito yung u natin, para ka lang nag-substitution. Yan ang tinatawag ng u substitution. Yung sa substitute lang naman, tapos para ka lang. Ano substitute ng given? Itong given na to, which is the u. Then plug in na lang yung 3. Yun ang u substitution. Okay? Hindi ko alam yan, Cray. Kahit anong gawin ko. Wala pa, Cray. Pasensya na. Sarang Susi, may nagtanong dito. Upper limit, ano daw? Question daw, upper limit of 18. Di ko yung masasagot yan, Cray. Pasensya na, kakumpisa ko lang.
Ano, x4? Baka for, ano daw? x4, x plus 6 dx. Baka x to the fourth power. Tama ba? Ito yun? X plus 6 dx. Ito yung question mo galing kay Cray. O, sige, review mo na yung tama. Kung Cray, kung tama ba talaga. Hindi mo nagigit si tinuturo mo, boats. Negative yung 80. Hindi ko yung masasagot, Cray. Pasensya na. Kahit anong gawin mo, kakumpisa ko lang. Assignment. Hindi pa ako nagtapos. Accountancy lang po ako. Cray po yung method mo na integrate. Ayan, tanong mo nila kay Elsa. ang mabilis ng paraan dyan, pag hindi makasagot, ang tanging solusyon yung GPT. Yun lang talaga sagot. Si Sisi. Area under the cure agad. Hindi ko po alam yan. Gusto ko lang mga basic integration pa lang ako. Di naman po, vibes. Ano ba ito? Medyo nagugulan talaga ako. Sige, next example muna tayo. May na talaga ulo ko sa isang yun. Kaka-YouTube ko lang. Oo nga naman, kaka-YouTube ko lang. Ano masama? Ano masama? Ang masama dyan, yung naglalaro ng ML na napabayaan yung sarili. Marami na ako nanonood sa YouTube. Hindi naman lahat. Hindi naman ako basta-basta. Sige na tayo, guys. Pangalawang sample muna tayo. Baka na mapagod si Kuya. Game. Sige, okay lang po. Hindi po ako sa engineering. Accountancy student po ako, pero nag-stop po ako. So, integration of, yung substitution po tayo So, integration of cube root of quantity of 3x minus 8 times square with respect to dx. Kaka-YouTube ko lang. Pero hindi naman ako basta-basta pang YouTube, pero pang sa TikTok, nagkakamali. Ini-ignore ko na lang. Okay? Pang-moderator po si Riggs. Sige. Buti nabura yung message yung kumag na yun. Adik yata siguro Pag hindi kayo interesado sa akin, umalis ko na lang kayo lang. Hindi kayo pipilitin Okay. Ito na po, pamilyar ka sa DI method, mas madali yung kasi sa dyan. Ano ba yung DI method? Ano ba yung DI method? Dalawang apoy. Thank you for Vice Balls Code PH. Okay po, sige po, continue daw. Ay, tanong nga po, integral of y over 1. Patay tayo dyan. May panibagong challenge na naman. Integral of... May panibagong tanong. So, y over y plus 1. So, parang meron ako doon sa rational. Babalikan natin yan, ha? Bible, manood ka na lang. Iba daw. Ay, ganda ko po sa pagse ng badge po. Okay, game na tayo. So, sagutan natin yan. Mamaya na itong dalawa na to. Ito, hindi ko rin alam yan. Ito, rational function po to. So, paano natin sasagot to? So, substitution po tayo. Ano sagot dito? Exponent rules yan. Exponent rules. So, tawag dyan is the power rule po to, Teka lang. Hichuhachi. Power rule po to, power rule. Kasi nga, pag translate po siya ng fraction exponent tapos pwede ka mag-power rule. Power po to, power rule. Pag exponential po kasi may letter E siya kasama, complicated na po yung exponential, okay? DI method yung integrated by parts. Ay, wala pa akong integrated by parts. Baka sa susunod na lang. Thank you. Nasagot. Sino nakakalam dyan?
Ako, sanay na po ako sa mga basher kasi ako po ay biktima ng pambubuli. Simula elementary hanggang college. Yung mga mabulis diyan walang pake. Magbago na kayo. Hindi, charis. Okay. 1/5 times 3 raised to the 5. Question na po yan, ano, Elsa? Question po yan o sagot nyo? Baka, teka, double check natin. Para saan to? 1/5 times 3x minus 8 raised to 5/3. Ano ba, question o answer ng ganito? Babalikan natin yan na Elsa. 1/5. Sagot. Di ka nang makita sa Gcash. Ito na po yung Gcash ko. Kung gusto niya mag-donate. Pag hindi, wag na lang. Ayaw mo na. Tama na daw yan. Tama na daw. Si Elsa o Elsa. Sagot dito, sagot dito. Ay, yung nag-comment kanina. Ayun pa yung question. Balikan natin si Sirang Susay. Si Elsa pala, si Elsa. Dito kasi ako eh. Ay, sagot yata to question. Tama daw yung comments. Sige, tignan natin. Ba yan? Sa power rule po to. Yung substitution tayo for the first time. Okay. Eto, i-express natin. Kung natatanda mo yung mga ano yan, yung radical form. Ang radical form natin, so will be the express is square root of a raised to the power of 1. Dito, the a raised to the power of 1 half. So, ganun na din to. So, ano natin, 3x minus 8. Pinay lang Sino yan? Mga klase ko yung aso daw. Magsabi ka lang ako, sabi ng oras na. Pasok pa. Yan. Yeng! Diyan si Kuya. Yan. Oh. Bakit? Saan ka nakakakunin yung karton nila? Yung karton nila dito yung teacher, di ba? Oh, di ba saan? May ginagawa ko din. Bigay na lang. Ay, si Kuya ko. Teka lang, nautosan ako ng pamangkin ko. Future engineer one day. Sana nga po, pray. Hello po, Deku. Wala na daw. Nandito ako. May pagputusan lang ako ng pamangkin ko. Mag-ingat ka sa mga magbigay ng Gcash number mo. Okay po? Magbigay. Di bubura ko sana to. Ingat na lang daw sa pagbigay ng Gcash. Di buburahin ko na. Ano ba naman yun? Gusto ko naman magbigay ng Gcash. Bakit? Madami nagsascam ng mga Gcash na yun. Tignan natin yung masagot O pagkatapos nun, Gcash pa rin. Ito yung natin U. So yung substitution Kaya nga yung substitution Substitute mo to, di ba? So let U natin, 3x, kunin natin yung derivative gamit ang du natin. So derivative ng 3x minus 8 will be d 3 na lang. Tapos, dx. dx natin. Lagyan natin ng dx, okay? Akala ko kasi, alam nyo.
Mga bugwang kasi, kaya ganun eh. Tapos na, kailangan natin maano natin yung numerical coefficient ng 1 ng dx natin. So, tanggalin natin yung 3. So, divide mo by 3. Then, du over 3 is equal to dx. Oh, Bili ko kartolina. ako? Kayo na lang. Dali na, di namin alam yun eh. Cartolina? Oo. Ay, yung parang kulay red. Yun. Why? Doon niya sa kanto. Oo nga, ikaw na nga. Eh, noon. Doon na sa kanto meron dyan. Wala ko sinabing ayaw. Wala ko sinabing ayaw. Sabi mo sandali. Tatapos nun, pag nakakita ng ganyan, yung substitution ulit. Ay, trigonometric, wala pa akong trigonometric. So pagkatapos nun, integrate, use substitution, balik. Ano ba yung natin? Ito yung natin, katapat ng 3x plus minus 8 with the u. Kailangan daw nila. Dili mo muna sa titse. Tapos 2/3, ito 2/3. Dili mo muna sa titse. Kailangan daw nila. Tapos du. Kailangan daw nila. Du natin, ito du natin. Over 3. Then pagkatapos doon, i-plug in natin yung 3 kasi bawal kasi sa denominator natin. Labas natin yung 3 natin, magiging 1/3 na siya. So 1/3 integration of u to raised to power of 2/3 tsaka du. Okay? So power rule po tayo guys sa power rule. Na-late kasi ako kanina. Okay lang ha. Manonood ka lang po kayo sa YouTube. Ay. Medyo maingay yung ano. Kailangan daw nila yung papel. So, 1/3. So, power rule po na tayo. So, dadagan ng isa nito. So, u is the power of 2/3 plus 1. Kung ano yung copy na to? Para din sa denominator. Then, huwag nakakalimutan yung plus c. Okay? Balikan natin yung basic na mga fraction. So, 2/3 plus 1. Kung nagmamadali ka, i-add mo to. So 2 plus 3, 5. Copy na yung denominator, so which is 3. Kung ay maniwala, trust issue, 2 over 3. Yung 1, gawin natin ng 3 over 3. Kasi ang target natin, i-add natin yung numerator kapag paras ang denominator. So 2 plus 3 will be 5, gano'n pa rin. Okay? So, ang sagot, so will be the 1/3 times the u natin is 5 over 3. Over, ganun pa rin, 5 over 3 pa rin. Talaga po. Plus C. So, pagkatapos nun, dito na naman tayo. U substitution tayo Paano ba U natin? Lagi na yung substitution natin ng U natin, ito. Kaya nga yung substitution eh. So, 1/3 is integrate of 3x. Ito yung given natin. So, 3x minus 8. 5 over 3. Yung 5 over 3. Yung sagot natin kanina, 5 over 3. Over. Tapos no, 5 over 3. At huwag nakalimutan yung plus C. Plus C kailangan Kasi pag kinalimutan yung plus C, naku, malaking kasalanan yan. So pagkatapos nun, divide 5 over 3. Babalik rin natin yan. So 1/3. Kabalik taran ng 5 over 3. So reciprocal of 5 over 3. So will be the 3 over 5. Then, sagot yung 3x minus 8 quantity times 5 over, raised to the power of 5 over 3 over, mali. Ulit. Wala na pala denominator. So, 3x minus 8 quantity times raised to the power of 5 over 3 plus c. Multiply. So, magiging 3 over 3 times 5 will be 15 times 3x minus 8 raised to the power of 5 over 3. At huwag kakalimutan yung plus c. Yun lang. Tama ba? Tama ba? Wala na po yung integer sign kasi nag-use substitution na po ko. Kasi pag nawala yung integer sign, mag-use substitution ka, maglalagay ka ng plus c dyan. So daw siya, 1/5 daw.
Kung ayaw mo ng ganyan, nako, may issue tayo. Kung ayaw mo ng ganito, pwede naman 3x minus 8 is the power 5 third over 15. Ay, oo nga, no? Tangi plus c. So, lowest term ng ano natin, ang lowest term natin ng 5 over 3 ay 5 over 15. So, will be D ang sagot. Ay, nakalimutan ko. 3 over 15 or will be D 1, 5. Quantity of 3x minus 8 is about 5 over 3 plus c. Pwede ganyan or pwede 3x minus 8 quantity raised to the power of 5. Buti naman si Elsa dumagot over 5 plus c. Yan lang talaga tama sagot dyan. Pwede ganito, pwede ganito. Galing! Sandali lang. Ito ba yung kina-question kanina, Elsa? Kasi tanong mo eh. Yan pala. Kalawin ka. Paglaban natin si Elsa. Ano may comment ni Elsa? Ay, oo nga, ang galing talaga. Sorry po, Elsa. Tama na yung sagot niya. Ikaw pa yung nangunguna dyan. Kung natapos na natin yung substitution ha. So, sunod naman doon yung algebraic. Pero pabalik muna ako. Diyan lang kayo ha. Huwag kayo alis dyan. So, yung substitution tayo ha. Akala na dyan. Hello guys! Babalik mo na pala algebraic ha. Wait lang po. Sagit lang po kayo. Huwag kayo alis dyan. Nagutusan lang ako. Mental pag-susab lang nga. Oo nga po. Kayo po master po dyan, Elsa. Ikaw ano? Elsa, up ka dito. Para di ka boring. Up. Okay? Nagutusan kasi ako eh. Guess natin. Ikaw na muna. Magturo ka na mga algebraic ha. Kala kayo.
daw si Indy ng prinsipitan. Dalawa. Yes. Ilan na naman ang wala? Ha? Sabihin silang dalawa lang daw. Ilan na naman ang kakain mo sa dalawa? Ilan meron ka na? Hello. I'm back. Ay, di na pwede dito sa laptop. Yun lang. Try pa quadratic function. Ay, meron na po ang quadratic function, no? Doon sa may rational. Ano, boy pa kayo? Pasensya na po kayo. So, natapos na natin yung substitution. So, lipat muna tayo sa general power rule. Babalikan natin to, yung question na to. Mali-mali yata yung notes dito. Ano ba yan? Nagpa-practice ako. Correct natin notes sa notes ko. Ano, overflip pala yan. Hindi pala siya bumpit. Okay, sunod doon ang general power rule, yay. Nanilito ako kung ano yung process gamitan ng integration. So, kailangan practice po kailangan. Panoorin mo yun sa YouTube channel ko, Miriam Flores, ha? Okay? Okay, dito naman na tayo sa... Tignan natin sa viewers natin. 1.8K, wait, salamat. Tapos na tayo sa substitution. General power rule po tayo, guys, mga shortcut. Asa na ba yun? Tapos mamaya na po yung algebraic. Yan. Okay, dito muna tayo, guys. Sige lang. Wait lang. General power rule. Bili ka na po ng bagong cellphone pag may pera ka, Elsa. Rule for integration. Nalilito daw siya sa integration. Pasta. So, shortcut method muna tayo kasi pag ganyan, mahaba. Pero may sa mga nagmamadali lang, guys, shortcut method. Hanapin ko nga. Meron dito eh. For example, ano ba example yan? General power rule, di ba? Ang general power rule natin, so will be the u raised to the power of n is the u n plus 1 over n plus 1 plus c. Di ba? Yun. General power rule po yan. Para siyang, ano yan? Mali yata. Integrate of u du. Raised to the power of n. Di ba? Ano ba example na? So, pag pinag-uusapan ni general power rule, yung mga ano lang yan, long process ang tawag doon. Long process
Sa mga slow lang yan, alam mo naman, pag long process, pinaka-original yan, di ba? Sa part 1, integrate of the 5 is the quantity of 3x plus 6 raised to power of 4 with respect to dx. Kasi pag pinag-uusapan na natin yung ganon, kung mabalikan natin yung general power rule, yung antiderivative siya, so diniscuss ko na po yun nung isang araw. Ganun din na ng meaning niya. Okay? Paras-paras ang mga given niya, pero ganito yung tsura. Ang gagawin natin dyan, labas natin yung 5. Labas natin yung 5, then 3x plus 6 raised to power of 4 with respect to dx. So, ito yung natin, ang natin, so so, gamitin na natin yung substitution natin. Mata lang na ginagamit. So, 3x plus 6. Ang derivatives ng u natin, so which is, derivatives ng 3x plus 6 will be the 3 na lang. Tapos, dx natin, lagyan natin yung dx. Para mawala yung 3, divide process by 3. So, will be the du over 3 equal dx. So, pagkatapos nun, labas na, copy na yung 5. Then, integrate of yung u natin, kaya nga tinatawag siya ng u substitution kasi ang tapat ng u natin, which is 3x plus 6, ito yung maging u natin. So, yung exponent natin, which is 4, tapos yung quantity of, yung sinagot natin is du over 3. Then, kung may labas natin yung 3 natin sa denominator kasi bawal, so may labas natin ng 3, at ang magiging kalabasan niya will be the 5/3 integrate of u for du. Then, power rule ulit. Sa power rule, dito ka. Dito na lang para mas mahaba. So, 5/3. Pag natanggal natin yung integer symbol, mag-ano na tayo, mag-anti-derivatives po tayo. So, alam natin yung logic natin. So, u raised to power 4 plus 1 over, kung ano yung ginaya kanina, yan pa rin sa denominator. So, 4 plus 1. At huwag kakalimutan ng plus c. Then, akit dito, hindi na magkasya. So, 5/3, quantity of 4 plus 1, 6 exponents, so will be the u. 4 plus 1 will be 5 over 4 plus 1 will be 5. Close parenthesis, at nakakalimutan yung plus c. Then, i-ano natin? I-times natin. So, 5, tapos over, 3 times 5 will be 15. Tapos ang u natin is raised to power of 5 plus c. I-plug in natin yung lowest term ng 5/15, so will be the 1/3. Then, yung i-plug in natin u natin, so u substitution tayo. So, ano yung natin? Which is the 3x plus 6 raised to power of 5. Bakit 5? Kasi nga, ito yung sinagot natin kanina sa power rule, di ba? General power rule natin, at pag ginagamit ang formula natin, yan natin, sundan natin. So, 4 plus 1, 5, kung ano na yung nasa denominator, ganun na din ang sagot. Yung kanina. Ito na yun. Diba, diretso, tapos plus c. So, pagkatapos nun, yun na pa yung sagot niya. Kung ayaw mo nang tanggapin ito, pwede ganyan. Pwede ganito. So, 3x plus 6 quantity times raised to power 5 over 3 plus c. Dalawa yan. Medyo mahabang long process yan, di ba? Kaya pa i-mental yan, kaya ni Elsa yan. Galing. Ang galing ni Sarang Susi. Galing-galing. Perfect. Math analysis po yan. Hindi po. General power rule for the integration po. Shortcut method tayo. Kaya lang, ito yung sinundan natin. Basta lahat tayo sa libro. Kung nagmamadali ka, huwag kang kayo mag-alala. May shortcut method naman siya. So, dito tayo. Ignore na natin yung sagot nito. Pabayaan na natin. So, itong given na natin ulit. So, shortcut. Shortcut method. Yan na natin. Shortcut method natin, ganun pa rin. Given na pa rin is integrate of 5. 3x. Quantity of 3x
plus 6 plus parenthesis raised to power times raised to power 4 with respect to dx. Kaya lang, nakakabaliw ito yung method. Pero kung gusto mo talaga nagmamadali, i-atat-atat ka. Kung ina-atat ka sa mga long process, huwag kayo mag-alala, may short method yan. So, ang sabi daw po ni Pinoy Math niya sa YouTube, isa siyang content creator at math professor siya. Buti pa dito, gets ko yung sa prop namin sa math analysis, hindi. Yun lang po. Ay, mas mahirap yung analysis. 5 years na daw nagtuturo si Elsa. Sa paano? Shortcut daw. Paano ang shortcut? So, may labas natin yung 5. Sabi daw ni Pinoy Ma. Labas natin yung 5 kasi constant po yan. So, may labas natin yung 5. Then, yung quantity of 3x plus 6 raised to power 4. Ulit, quantity of 3x plus 6 close parenthesis times raised to power 4 over 5. So, bakit ganon? Bakit ganon ang process? Kasi, wait lang ha. Ang derivative ng 3x, ang focus natin 3x, derivative ng 3x will be 3 na lang. So, ang technique to, yung derivative ng 3x will be 3 na lang. Kalimutan mo na yung plus 6, understood na po to. Kinapi ko na yung 5, yung labas ng 5, ito yung technique. Tapos, derivative ng 3x will be 3x. Gagawin natin yung 5 over 3. Then, huwag mo kakalimutan yung plus c. Hop, teka. So, kung isipin niyo yung method, di ba, 4 yan, magdadagdag ka ng isa, magiging 5 na siya. Yun lang. So, pagkatapos ng cancel out, then, 1/3 na siya. So, 1/3, quantity of 3, wala na to plus c. Ano ba yun? Pinagawa mo? Wala na to. Ay, may plus c na yan. Tapos, 3x plus 6, quantity of, raised to power 5 plus c. Okay, ulitin natin. Ulit. Wala na daw yung plus kasi simple na daw. Ulitin natin. Ito yung given, di ba? 5, integrate of 5, raised to, integrate of 5 times the quantity of 3x plus 6 plus parenthesis, raised to power 4 plus 1 with respect to dx. May labas natin yung 5. Wala na pa integrate, magpa-plus 3 tayo. Then, bakit naging 3? Kasi derivatives ng 3x will be the 3. Then, copy na yung 5. Ito yung technique ha. Di ba, form yan kanina, plus 1, so will be the 5. Kung ano yan nasa, yung, di ba, 4 plus 1, 5. Kung ano yan nasa numerator natin, exponent natin, ganun na din sa denominator natin. Copy yung ganito, copy na yung 5. Okay? Plus c. Ganun technique yan. Ulit. Labas natin yung 5, tapos derivatives ng 3x will be the 3. Naging 5 over 3. Then, di ba sa power rule, 4 plus 1 is 5. Kung ano yung sagot sa 5, yun na nandun sa denominator. At pag nalumutan yung plus c. Luluto pa? Hindi ako nagluto, ikaw na magluto. Luluto daw? Oo. Sino ba kain? Silang dalawa lang. Bakit di ba nakain ka na ganun? Sabi nga yung hindi. Pero, pagit magot mo na rin. Ang tanong mo. Ay, maniwala. Ano yung pag-digital doon? Ha? Ito ang pag-digital doon. Hindi ko. Dati mo eh. Bala, ay. Bala ko. Kung tandaan, kung exponent dito, base lang sa power rule, u raised to the power of n plus 1, ang n natin is 4 plus 1. 4 plus 1 will be 5. Kung ano yan nasa 5 natin, gawin na natin sa denominator which is 5. Then, simplify. So, cancel off yung 5 kasi pares lang naman, di ba? So, magiging 1/3 times raised to the power of 1/3 times quantity of 3x plus 6 plus parenthesis raised to the power of 5 plus c. Pwede sana ganito or pwedeng 3x plus 6 quantity times raised to the power of 5 over 3 plus c. Pwede ganyan.
Pwede ganito. Okay, gets nyo? Ulitin ko ba? Dalawa lang yun. Yan. Ha? Dalawa lang. Dalawa, maingay kasi may nagwe-welding. Salamat po. Pasensya na po kayo sa store po sa 13 viewers. Gulo daw. Gets na daw. Oo, nag-welding. Ano, gets nyo? Ano, pag nagmamadali kayo, mag-shortcut method na lang kayo. Kung ayaw nyo payagan ng professional na shortcut method, sumunod na lang po kayo sa general power rule. Ito na po yun. Pamili kayo. Nasa desisyon po ng math teacher nyo. Wala pa ako sa integral by part. Paano mo na kay Elsa? Wala pa. Wala pa. Nasa ano pa ako, general power rule pa lang ako. Ang sakit sa ulo yung mga mahaba. Ang haba ng proseso. Pag nagmamadali ka, ito na lang. Nakadepende sa teacher niyo. Kung papayagan kayo ng shortcut method, pwede naman. Basta para sa sagot. Wala pa akong double integration. Paano talaga niya si Elsa? Gulo ba? Ano, nagets mo na? Ano? Alpha? Chain rule po yan, chain rule. Hindi ito may halo na ito. Ha? Pwede pagaluin. Pwede mo pagaluin. I-shoot yun. Di ba ang lasa? Nakakonsta na daw. Gets na daw. Sige, another sample tayo Pwede patingin ng yung substitution. No? Naku, wala na. Ito yung substitution natin, no? Bayan, na-discuss ko na po yung kanina. Ito na po yung substitution. Wait lang. Wala. Na-erase ko na kanina. Walang pangalan. Hello, guilty. Saan ba yun? Hanapin ko Na-discuss ko na po yung substitution. Tapos na ako. Yeah. Ito, bukas ba yung ilaw mo? Hindi ko na bukas. Bintana. Sarado, ang init Kasi silang, yung substitution, wait lang. Okay na daw. Ito yung kanina. Ano kayo yun? Ito yung substitution na. Mainit. Ito na po yung substitution kanina. Discuss ko na po yung sa live kanina. Okay? Salamat. Okay, panibagong sample tayo. Ang init eh. Sarado. Gets ko na po Buti nakita ko sa live mo. Lapit ng painas. Ay, good luck sa'yo, Ethan. Sana ka makasaka. Sana ka makapasaka in the Jesus name. Thank you. Ito na po yung shortcut. Kung nagmamadali ka, ito na po. Ulitin ko Alam na alam ni Elsa yan. 4 plus 1 is the power of 5. Kung hindi ko copy ang denominator, yun na yun. Derivatives ng 3x will be 3. Tapos copy ang 5 na ilabas ko. Cancel out. Plus c. Yun lang. Shortcut method na siya. Okay? Next question daw. Next question. Shortcut method muna tayo. Ang haba na kasi to. Sige, ano natin. Screenshot mo muna guys Hanapin ko muna yung general power mo. Kasi may shortcut. Nalilito kasi ako. Asa ka na, magpakita ka na. Nagbe-welding kasi. 1 hour and 70 minutes, malapit na. So pagkatapos ng algebraic function muna tayo guys. At next example tayo. Rational function, meron tayo rational function. Asan ka niya? Malapit na ako matapos. Yan. Okay, next question. Wala na tayong magagawa, sumunod lang tayo sa math teacher niya. Question, bukas na finance namin, kasama na yan sa score ng finance namin next. Example, sige, request ni Arts. Huwag niyo kakalimutan yung example, hindi ko kayo sagutin yan. Dahil gusto na nagko-comment sa akin. Kung engineering po kayo, ito, hindi ko kayo sagutin yan. Ito, rational function ko pa. Mamaya ko pa i-discuss yan. Burahin natin to. Shortcut method muna tayo, Boy pa si Elsa. Okay. Paano? Lapit sa camera, Marian. So, integrate of 2x times the quantity of 4x squared minus 3 close parenthesis
times raised to the power of 6 with respect to the x. Yan. Ano yung ginawa kanina? Yun na po yun. Sana makapasa ka, Ethan. Wala na ba mag-resume? So, uulitin natin para kay Ethan. So, paano? Ethan, makinig ka para sa examination mo. Ang gagawin natin dyan, may labas natin yung 2. Alam mo naman. So, kasi constant multiples of integration, may labas natin 2. So, labas natin 2. So, 2 integration of x. Pero, manual yan. Pero may technique tayo dito. So, ilabas natin yung 2. Shortcut method tayo. So, ilabas natin 2. Relax lang kayo, ah. Derivatives ng 4x squared. So, y is equal to 4x squared. Derivatives of 4x squared will be the 8x. Pero, ang kukunin natin yung 8 lang kasi technique lang tayo. So, 8 lang kukunin natin, gawin na natin yung 2 over 8. So, 2 over 8. Bakit 8? Kasi derivatives ng 4x squared. So, babayin natin ang power rule. So, 4 times 2 will be 8. Tapos, pero ignore natin, ang focus natin, numerical coefficient. Yung derivative natin kanina. So, 8 na lang kukunin natin. Gawin natin ang denominator. Ito na yan. Then, copy na lang yung given natin, which is the quantity of 4x squared minus 3. Isipin nyo, di ba, 6 yan, plus 1. 6 plus 1, 7. Kung ano yung sagot ng 7, ganun na din sa denominator, 7. At magkakalimutan ng plus C. Ulit, given is 6. Naka-general power rule yan, ha? Ito yung general power rule. 6 plus 1, 6 plus 1, 7. Kung ano yung sagot sa 7, ganun na rin sa denominator. Copy na lang. Then, simplify. So, 2 quantity of 4x squared minus 3 close parenthesis raised to the power of 7 over 8 times 7, 56. Pangit pa sulat ko. Dapat nasa gitna yung sagot, ha. Bakit 8 times 7? Kasi 8 times 7, 56. Bakit 56? Kasi 8 times 7 will be 56. Tapos gitna yung given. Ito. At huwag kakalimutan yung plus C. Lowest term ng 2 over 56, divisible by 2. So, 2 divided by 2 will be 1. Tapos, 56 divided by 2 will be 28. Pwede ganyan. Pwede ganito. Or, kaya mo nang tanggapin ang pupwesto niya, pwede 4x squared minus 3 quantity raised to the power of 7 over 28 plus C. Pwede ganyan, pwede ganito. Depende sa request ng teacher nyo. Para sa ng sagot, mag-iba tayo ng writing. Yun lang. Ano na-gets niya? Pag hindi na-gets, ulitin natin. Ano na-gets niya? Plus C daw, plus C. Sabi ni Sarang Susan. Ay, 1.8, ang galing talaga. Galing talaga ni Elsa. You're the girl. You're the girl talaga. Okay na po. Okay na, gets niya? Okay, Ethan, isa pa. Screenshot mo muna. So, magbabanibago ako ng example. What if mas madali? Akala nila yung given is mahirap. Ay, mahirap lang pala to, pero pag shortcut method, mas madali lang to. So, another given tayo. So, integration of x squared times the quantity of 7x cubed plus 13 close parenthesis raised to the power of 3 with respect to dx. Alam na alam ni Elsa yan. Ay, wala pa ako sa limits yan, Arts. Wala pa ako sa limits. Pasensya na. Urong tayo, urong. Yan. Dapat sa camera, meron yan. Get na yan. Paano? Technique yan. Gawin na natin na 1. Isipin nyo, di ba, numerical coefficient ng x squared is 1.
Dito na natin. So, 1. Tapos, derivative ng 7x cube. So, derivative ng 7x cube will be the, power rule po tayo sa 3 times 7, 21. Tapos, x raised to power 2. Ang kukunin natin, which is the 21 na lang. Target natin 21 na lang. Huwag na natin papakalaman yung x squared. Ang kukunin natin numerical coefficient. Yan ang gagawin natin sa denominator. So, 1 over 21. Tapos, copy na lang yung given na to. So, which is 7x cube plus 13, close parenthesis. Di ba 3 yan? Isipin mo, magdadagdag ka ng isa. 3 plus 1, 4. Kung ano yung sagot sa exponent, ganun na po, i-copy na lang po sa denominator. Ulit, kung ano yung sagot sa exponent, i-copy mo lang sa denominator. Okay? At huwag kalimutan ng plus. Then, simplify. Ito, wala na to. Diretso na to. So, 21 times 4, copying mo na ito. So, quantity of 7x cube plus 13 times raised to power 4 over 21 times 4. 21 times 4 will be the 84. At huwag kakalimutan yung plus C. Kung ayaw mo ng ganyan, pwede naman balikan natin. So, magiging 1 over 84. Tapos yung palagitna nitong nasa yun na to, natatapat sa fraction bar. So, natatakpan sa fraction bar. So, 7x cube plus 13 plus parenthesis times raised to power of 4 plus C. Nakatipend yan sa professor niya. So, pwede ganyan. Pwede ganito. Magkaiba tayong sulat pero paras ang sagot natin. Mama! Mahirap talaga maging perfecto, ha? Pala, ang galing talaga ni Elsa. You're the girl. Teka lang. Gets na daw ni Ethan, so good luck sa'yo. Sana makapasa ka. Thank you. Papanoorin mo sa YouTube channel ko, Ethan, sa Miriam Flores, ha. Miriam Flores, punta kayo sa YouTube channel ko. Pwede niyo panoorin in rewind sa live streaming ko. May makakita kayo ng new substitution, tsaka ito, shortcut method, okay? Sige, another example tayo. Ano ba? Sige na. Meron pa tayo isa. Isa pa. Sige, screenshot nyo, ha. Magpapanibago ako na ng galing talaga ni si. Okay. Okay na ba? Screenshot na lang. So, another example muna tayo, guys. Medyo nakakasawa na. Shortcut method muna tayo, guys. Another example. Situation ito. Okay, sagutan nyo, ha. Kayo na lang magsasagot dyan. So, integrate of dx over 2x minus 5 quantity times 3 halves. Medyo mahirap lang to. With respect to dx. Okay. 10 viewers, manood po kayo, ha. Sino may nakakalam dyan mga engineering student? Wala na, nag-lie low na. Okay lang yan, basta mahalaga may nanonood. Hindi ako naman mahilig magpasikat. Hindi ako nagyayaw. Kung ano yung mahalaga, kung nanonood sa akin, sana may natutunan. Sana na may natutunan kayo. Sana lang. 2K na. Salamat. Mag-algebraic, pa ako? Algebraic function pa ako, guys. Wala na, babe. Sobrang dali-dali lang naman.
Gets na daw ni Elsa. Ang sagot dito, wala na bang sumasagot? Kundi si Elsa na naman magsasagot. Diba na lang. Magwala ako na lang kung masasagot. Sige, magbibilang ako ng 1 minute. Galing! Galing mo po, Elsa, napagagalit tama yung sagot niyo. Nakapagpahinga na si Elsa. Mabilis po talaga Ethan kasi ma-professor naman kasi si Plasy. Nakalimutan yung Plasy. Mabilis po talaga kasi shortcut methods. Ang gagawin natin, wala na. Wala pang 1 seconds. Wala pang 1 seconds. Wala pang 1 minute yan. Baka ang sagot niya na naman nasa 20 seconds yan. Galing. O siya, sasagutan natin. Tignan natin. 1 hour and 29 minutes na. So, paano? Shortcut method tayo Ang problema ganito. Naka-fraction din pero bawal yon. So, babalik na rin natin. So, gawin natin yung negative exponent. So, will be the, wait. Burahin natin to para sa tayong dx Wala to Kalimutan. So, ulitin natin yung given. So, the integrate of dx over the quantity of 2x minus 5 times 3 halves. Raised to the power of 3 halves. Paano? So, negative exponent kasi bawal kasi ang fraction yan. So, ang maging kasagutan niya will be the integrate of quantity of 2x minus 5 close parenthesis raised to the power of negative 3 halves. Bakit negative 3 halves? Kasi, di ba yung fraction natin nasa denominator? Bawal kasi na may fraction. So, gawin na natin yung negative exponent. At pag kakalimutan dx kasi, ibababa natin, di ba? So, huwag natin kakalimutan dx natin. Ang gagawin, di ba, isipin nyo yung numerical coefficient natin which is 1. Invisible naman yan kasi hindi natin nakikita. May labas natin. Sige mga para sa mga slow natin. Dito ang 1 natin, isipin nyo. Derivatives ng 2x, so will be 2 na lang. So yung 2 natin, gawin natin yung denominator. Para makagawa tayo ng fraction, kasi yung numerical coefficient natin which is 1, gagawin natin numerator. So magiging 1 half, tapos, copy nito, 2x minus 5. Bakit naging negative 1 half? Papaliwanag ko sa inyo. Negative 1 half raised to the power of negative 1 half. Over ko, ano yung sagot natin yung exponent? Ika-copy natin sa denominator. So, negative 1 half. At huwag kakalimutan ng plus c. Yan na natin. Bakit ganun? So, balikan natin yung fraction natin. So, plus 1 yan plus 1 plus 1 to. So, kung babalikan natin yung mixed number, addition and subtraction of mixed number, tignan natin. So, paano? So, negative 3 over 2 plus 1. Kung nagmamadali ka, negative 3 plus 2 is negative 1. Tapos, copy na yung denominator, which is 2. Ano na rin. Kung ay maniwala, kung may nagkaroon ka ng trust issue, so, negative 3 over 2, yung 1, gagawin natin plus 2. Kasi ang target natin, mag-add or mag-subtract ng numerator kapag ipagpareho natin ng value ng denominator. So, negative 3 plus 2, so will be the negative 1. Bakit negative 1? Mas mataas ang 3 kaysa sa 2. Anong sign ng 3? Kasi share yung pinakamataas, di ba? So, pinakamataas ang 3. Anong sign niya? Negative. Then, subtract. So, 3 minus 2 will be 1. Over 2. E di, ito na yung sagot. Asalis natin para makita. Yeah. Ito na po yan, sagot niya. Then, multiply. So, multiply mo ito. Kakalimutan. Ang problema nga natin, yung denominator, naka-fraction ulit. So, reciprocal ng negative 1 half, so will be the, ipa-plug in natin sa palabas. Palabas po yan. Para nawala yung value ng denominator natin, di ba? So, 1 half quantity times reciprocal ng 1 half will be the negative 2 over 1. Times, eto, copy na lang to, 2x minus 5 close parenthesis times raised to the power of negative 1 half. Yung sagot natin kanina yung negative 1 half dito.
Omi, Omi. Supukal. Supukal daw. At huwag kakalimutan ng plastic. Kailangan, isipin niyo mga plastic. Kasi pag wala, nako, mali na naman sagot niyo. Kahit magaling kayo sa ganyan, okay? Huwag kakalimutan ng plastic kasi tinatanggal natin integrate kasi antiderivatives yan. Kapag nagkakaroon ka ng plastic, di ba? Pagkatapos ng cancellation mo ito, so cancel yung 2, cancel yung 1. Ang mga titira, negative 1. Tapos copy yung ganito. Okay, ang problema nga natin, hindi to tinatanggap sa professor natin. Pwede sana sagutin yan, pwede sana. Babalikan mo yun sa fraction, sa pababa, sa denominator. Kasi naka-negative exponent siya. So, kung gusto niya positive, yung magiging positive exponent natin, so ibalik natin. So, yung negative 1, numerator. Numerator yung negative 1 over, tapos itong denominator, which is the quantity of 2x minus 5, close parenthesis, raised to the power of 1/2 plus c. Pwede ganyan, pwede ganito. Tama ba ako? Gets niya? Best Doronya, hello po. Hi. Ala na, oras. Ano na gets niya? Pag mali, ulitin natin. Gets niya? Yung sagot ni Sir Jose, tamang-tama yan. Negative ang power pag nireciprocate. Ako po. Tapos yung usual usab lang ulit. Okay po? Usab na naman ulit. Kasi shortcut method lang po ito, Sir Jose. Tama! Ang galing! Pag long method kasi, pwede ka mag-use substitution, Sir Jose. Alam mo naman, teacher ka, alam mo na yan. Okay, natapos na natin yung shortcut method, guys. Lipat muna tayo sa algebraic. Excited ba kayo? Algebraic muna tayo, guys. So, sunod na sa algebraic, rational tsaka exponential. Mamaya na yung mga alas 5. Okay, so dito muna tayo sa algebraic. Try natin to Algebraic tayo. Pag algebraic kasi naka-fraction part siya. Pero algebraic siya. Algebraic expression, okay? Thank you po sa pag-send ng badges po kay Sinyu at sa Adobo Sitaw. Thank you po sa pag-follow. Algebraic. Hanapin ko ang algebraic. Mamayang alas 5, rational function, tsaka exponential. Mamaya natin i-discuss yan. Kasi mahaba ko Ida-download ko po yan sa YouTube. Mas mahirap yung exponential kasi komplikado. Sige, algebraic muna tayo, guys. Ilan ang oras natin? 1 hour na 37 minutes. Meron pa akong mga lampas na wala pa sa 30 minutes. So, integral of algebraic expression. Integral of algebraic. Puro Marian. 6 viewers na. So, integral of algebraic function. Ano ba formula for the algebraic functions? Ganun pa rin. Pero dinagdag ng isang formula. Parang ka lang nag-power o general power rule. Pero may nagdadagdag ng isa. So, alam natin kapag integral of raised to the power of x, integral of x raised to the power of n, dx is equal to x raised to the power of n plus 1 over n plus 1 at syempre plus c. Pero may karutong yan. Dalawa yun So, kapag nakita yung integrate of dx is equal to x plus c. Algebraic expression yan Algebraic function pala. I'm sorry. Algebraic function. Okay? So, ano yung example yan? Ano example? Pero parang nakakasawa yung ganyan What if kapag ganito?
So, integrate of the 3x dx. Integrate of 3x dx. Or, integrate of 3x with respect to dx. Okay? Paano? Apply natin yung algebraic function. Meso, ang problema nga lang, etong 3x na to, apply mo to ng power rule. Ito yung katabi niya, kapag ganito lang, dx lang, ito, apply na to. So, ang gagawin natin dyan, ilabas natin yung 3. So, 3 is the integrate of x dx. So, power rule po to. So, isipin niya yung exponent which is 1, magdadagdag ka ng isa. So, alam natin, para sa Maxwell's law, so, 3, mag-aalis yung bulate or yung integral symbol, mag-antiderivatives po tayo. So, antiderivatives po tayo, let's say, quantity of x raised to the power of 1 plus 1. Kung ano yung ginawa ko sa exponent, ganun na din sa denominator. So, which is 1 plus 1, at huwag kang limutan ng plus c. Then, simplify. So, copy yung 3. Then, copy yung x, then add the exponent. So, 1 plus 1 so will be 2 over, kung ano yung ganun na din exponent, ganun na din. So, 1 plus 1 will be 2. At close parenthesis. At syempre, huwag kakalimutan yung plus c. Then, simplify. So, pwede ganyan. Simplify natin. So, 3x squared over 2 plus c. Pwede. 3 halves, x squared plus c. Pwede ganyan, pwede ganito. Mamimili kayo sa isa. Para sa naman sagot, pero magkaiba ang sulat natin. 3 halves x squared, ang galing talaga ni Sirang Susi, plus c. Sige na, bye-bye na natin. An example. Example natin, which is the... Ano sakit sa ulo yung ano? Alala ba? Okay, algebraic. Pag sinabi algebraic, ang given kasi will be the algebraic expression. Naka-function siya. Given is algebraic expression. Like example, sige magbigay tayong sample. Wala bang mas mahirap dyan? For example, integrate of 7 over x raised to the power of 5 with respect to dx. Yan example ng algebraic kasi naka-algebraic expression niya kasi ang given niya will be the algebraic expression. Algebra to kasi polynomial to. Okay? Paano? Alam na alam ni Elsa yan. Paano? Problema nga lang, yung denominator natin, kailangan may alis natin yan. So, ang gagawin, express to the negative exponent. So, integrate of, ganyan, translate into negative exponent. So, ito yung numerical coefficient natin, which is 7, tapos yung x raised to the power of negative 5. Kasi, itong given na to, naka-denominator natin, gawin natin yung negative exponent. At huwag kalimutan ng dx natin. Tapos, may labas natin 7. So, 7, labas natin 7, tapos x raised to the power of negative 5 with respect to dx. Then, apply natin ng general power rule. Ito yung formula natin. So, next ko na po yan kasi pag na-master ka na sawang-sawa ka na sa long process, mag-mental ka na lang. Isipin nyo, negative 5 plus 1 will be the negative 4 over negative 4. So, 7, negative 5 plus 1, negative x raised to the power of negative 4. Kung ano yung sagot ng exponent, ganun na din na ikapin na lang po yung negative 4 sagot ng kanina, ikakapin na dito sa denominator. Then, huwag kakalimutan ng plus c. Kasi pag inalis natin yung bulate natin, mag-antiderivatives po tayo. Wala na po yung dx yan. Kasi magkakalimutan tayo ng plus c. So, pagkatapos nun, labas natin yung negative 4. Gawin na natin denominator. Ito numerator, ito denominator, negative 4. So, 7 over 4, yung negative dito, nasa gitna sa katapat ng fraction bar. Tapos, x raised to the power of negative 4 at huwag kalimutan ng plus c. Pwede nga natin ganyan. Wait lang. Gulo, medyo magulo. Yan, ganyan. Plus c. Then multiply. Pwede ganyan. Pwede ganito. Negative 7x raised to the power of 4 over 4. Tapat natin sa fraction bar. At huwag kalimutan ng plus c. Or pwede, let's say negative 7, 4, tapos kalagitnaan ng
alisin natin ang parenthesis para makita. So, x raised to the power of negative 4 plus c. Pwede ganyan. Okay, nagets niya. Okay na? Itaas. Okay, itaas daw. Wala na sasirang susi, baka nalobat niya yung laptop. Hindi na siya makapag-live eh. Okay na ba? Medyo nasawa na sila sa Gibratic. Okay na ba? Gets niya? 9 viewers na. 1 hour and 44 minutes. Okay? So, another example. Okay, algebraic function po tayo. And what if yung mas mahirap na? Medyo parang alam niyo naman na nakakasawa na sa mga madadali. Meron sa mga slow natin dyan, pag hindi na napanood mo yung live streaming, so pumunta kayo sa YouTube channel ko, Mary Ann Flores. Itaas daw, so itaas. Okay? Itaas. Integral ng x dx. Request daw po ni... okay. Okay, request daw ni So, ito yung tanong. Request daw ng integral ng x dx. Kaso problema, wala tayong 1 dito. Imagine na lang yung 1. Nabas yung 1. Then, yung integral of x dx. So, use the general power rule. So, 1 is the integral, 1. Gawin ito na lang yung general power rule. Isipin nyo, di ba 1 nito? 1 nito ng x raised to the power of 1. Dadagdagan natin ng isa. So, x, 1 plus 1 over 1 plus 1. Quantity plus c. Simplify. So, 1, magiging 1 plus 1. Copy na ni x. 1 plus 1 is adding exponent. So, magiging 2. Kung ano yung sagot ng sa exponent, ganun na din. So, 1 plus 1 will be 2. At pakakalimutan ng plus c. Then, yun na po yun. So, ang sagot, so will be the x squared over 2 plus c. Pag ayaw mo ng ganyan, pwede 1/2 x squared plus c. Pwede kayo mamili, sir. At ano po? Ayun na po yung request niyo, sir. Engineer, thank you po sa pag-send ng badge. Salamat. Pero nalasawa na yata yung matadali ah. Alam na alam nila. Sige, tatapusin na natin to. Okay, paano pa yung mas mahirap dyan? Yung pinakamahirap. Ayun, dagdagan natin parang 1 hour and 46 minutes. Hello, Sir Jake. Hello. Hi. So, ibahin na lang natin parang hindi boring. Boring pala. Try mo muna to Dito muna tayo. Kasi ibahin na natin. Parang sinagot ko na to sa live Ibahin na lang natin. So, gawin na natin challenging ito. What if kapag ganito, mas mahaba? Algebraic pa lang to. So, integrate of quantity of x cubed plus 5x squared minus 3x plus 7 plus parenthesis with respect to dx. Kaya yung algebraic function ko yan. 6 viewers, manood po kayo kasi malapit na ako matapos. Ano sagot guys? So pag wala, magbibilang ako ng 1 minute. $2:47 na guys. Ray, hello po. $2.59. Ha? Wala ba yung mamali-mali yan? Ano ka ba? Bali agad sagot mo. Integral po na tayo. Integral for algebraic function. Pag hindi mo lang, makinig ka na lang ha. Hindi ka naman interesado, sagutin ka. Kasi pag hindi mo lang, manood ka na lang. Okay. Concert na itim. Hirap Parang ginawa ko na yun sa isang araw yan. Doon sa anti-derivatives. Para magkamukha nito. Ano na ba? Kapagod, no? Wala na, guys. Yan na, algebraic function po ito. Yan
O mag-explain, sige, mag-explain na lang daw. Thank you po sa pag-send ng badge po. Hindi po may mali. Sige, makinig ka, concert. Engineer student ka pa, concert. Pag hindi, baka hindi ka pamilya sa integration. Okay? Kung engineer student ka, makinig ka. Okay? So, paano? Distribute natin to. Makinig po ka, rainbow flag. Distribute mo to. Isipin mo parang didikit mo lang. Then, katapos nun, integrate of x cube dx, para pinagdikit lang, plus integrate of 5x squared dx minus integrate of 3x dx, para lang pinagdikit. Walang kahirap-hirap. Plus integrate of 7 dx. Gets nyo? Makinig ka, concert. Ang gagawin natin dyan, obserbahan mabuti kung may ilalabas natin yung multiple constant natin, yung numerical coefficient natin. O pwede ito ilabas yung 5, 3, tsaka 7. Ito, haya na lang to. So, ito, pag advance ka, gamitin na natin yung general power rule. Ito na po yung formula, di ba? So, pagtatanggalin natin to, sipin nyo, pag advance ka, so, di ba, plus 1 niya, 3 plus 1, di ba? So, x raised to power of 3 plus 1 over, ganun na rin. So, ganun na sa numeric, ganun na sa exponent, gagayahin natin sa value ng denominator. So, which is a 3 plus 1. Parenthesis, we need the parenthesis. Plus, ilabas natin yung 5 kasi advance ko naman yan, no? Ganun din naman eh. So, dagdagan ng isa. So, wala na po yung ds kasi naka-anti-derivatives pa ako. So, x squared plus 1, x raised to power of 2 plus 1 over, kung gano'n na rin sa exponent, gano'n na din sa denominator. So, 2 plus 1. Close parenthesis. Then, labas natin yung 3. X raised to power of 1 plus 1 over, gano'n na rin. So, 1 plus 1. Then, close parenthesis. Plus, pag nakita pong case na to, medyo mahirap lang to. Isipin nyo, so gamitin na natin yung red ball pen para sa mga slow lang naman. Pero pag may master, wag na. So, pwede kayong mangontra. So, use the red ball pen. So, may labas natin 7. Tapos, isipin nyo 7x raised to power of 0 dx. Di ba? Minarkal ko lang yun para mas makita, di ba? So, quantity of x raised to power 0 plus 1 over 0 plus 1. Quantity, at magkakalimutan ng plus c. Okay? Hindi po ako criminology concert, accountancy student po ako. Hindi po ako criminology. Ayaw ko talagang, hindi ko pinangarap ng ganyan. Ito po yung asteris ha. Asteris ko yan. Nanggagaling yung x raised to 0 para mas makita, para sa mga slow natin. Ito ba yan? Para mas makita. Pagkatapos nun, then simplify. So, 3 plus 1, ganun na rin sa denominator, 3 plus 1. Then copy na yung x. So, magiging x raised to power of 4 over 4. Plus 5 quantity. Ganun na rin. So, copy yung x, then adding the exponent. So, 2 plus 1 will be 3. Over 2 plus 1, gano'n na rin sa denominator, will be 3. Then, minus 3, quantity, gano'n na rin. X, adding exponent, so 1 plus 1 will be 2. Over, gano'n na rin sa denominator, 1 plus 1 is 2. Then, plus 7, quantity, gano'n na rin. So, simplify, alam naman ng mga studyang, pero sawa na sila sa mga manual. Tatanggalin natin yan, namaya. So, 0 plus 1, 1. Over 0 plus 1 will be 1. Ang masusulatan will be d x raised to power of 1 over 1 plus c. O simply, pag sinimplify natin, demultiply yan. So, 5x cubed over 3 minus 3x squared over 2 plus, understood naman yung x, di ba? So, magiging x na yun. Kasi understood na ba yung exponent? Understood na ba yung denominator? So, isipin mo, magiging quantity of x na lang plus c. Then, simplify. O, pag tinamad ka, tatamad ako, kaya sa mga slow dyan,
Saan po ginagamit yan? Kapag ginagamit ko yung mga integral calculus, so sa mga pag-graph po ng mga cube natin. Kasi pag calculus sa pinag-uusapan, magagamit lang po yan kapag may nag-graph po tayo. Kasi hindi naman lahat ng math hindi naman yung ginagamit sa trabaho natin at sa bahay natin at sa totoong buhay. Hindi naman lahat ng diniscuss natin sa math is hindi na natin ginagamit natin sa buhay natin. Yun mag-ano kayo ng physics, di ba? Sa physics, may integral kasi may makukuha natin yung cube niya sa graph natin, ang integral, okay? Hoy, sa totoo, grabe ka naman. Hindi po ako engineering. O, paano? Copy na lang to. Maubos ang time natin kasi time limit kasi ng mga sa 2 hours lang. Then, distribute to, isipin mo. So, pwede natin ganitong sagot nyo. Or, kung ayaw mo ng ganitong tanggapin, gawin natin yan nasa kaligid-na. Pwede ganyan, depende sa professor nyo. Pwede ganyan, 1/4 x raised to the power of 4 plus 5/3. Dapat yung gitnang-gitna sa fraction word is x cubed. Minus 3/2 x raised to the power of 2 or x squared plus 7x plus c. Pwede ganyan, pwede ganito. So, ito na po yung final answer. Yan! Pero ang talino mo, hindi naman po slide na po. Pero thank you naman po, concert. Thank you po sa pag-send ng batch po kay Joel. Thank you po. Kaya lang, kasi pag criminology, wala namang magaganap ng discussion about sa calculus. Wala tayo niyan. Kahit sa accountancy, wala namang calculus yan. Yeah, huwag ka na lang mag-mate, charis. Okay, natapos na natin yung integrals algebraic functions. So, ito po yung pinakahuling discussion natin. So, na-discuss ko na po yung substitution, general power rule, tsaka yung algebraic function. Okay? So, magbabalik pa ako ng alas 5 ng hapon para sa rational function or logarithmic function at exponential. Antiderivatives yan plus 1 exponent kapag derivatives ng negative exponent. Wait lang, ano yun po? Antiderivatives lang to. Wala naman akong derivatives. Antiderivatives nga eh. Ganito eh. Pag antiderivatives sa pinag-uusapan, aalis natin yung nakabulate. At magdadagdag tayo ng plus c. Pag derivatives sa pinag-uusapan, negative 1 yan, di ba? Plus 1 yan, di ba? Tama ka, Rex. Galing. Tignan natin yung double check natin. Rational. Sige, babalik mo na ako mga alas 5 ah. Copy mo yun ah. Tapos na tayo sa algebraic. Exponential. Rational. Yeah, dalawa lang. Wala pa ako sa triangle, di pa ako tapos. Baka sa susunod na lang. Tapos mag-ano pa ako ng yung integration by parts. Di pa ako tapos nun. Ngayon, aralin mo mabuti. So, ingat po kayo ah. Babalik pa ako ng alas 5, ha? Huwag kayo aalis dyan. Alas 5 ng hapon, magla-live pa ako ulit. Thank you po, Charot, sa pag-join. Late ka na. CA, sige, magbababay muna ako at ako po magme-merienda kasi nauuaw talaga ako. Yan. Hello, Sir Jake. Hi po, TY. Babalik muna ako para the live streaming ulit for the alas 5. Sige, kita ang screenshot mo na. Okay. So, mag-live na ako ah. Sige, bye-bye. Ingat po kayo. Babalik pa ako ng alas 5.